Sa kalagitnaan ng 300 taong pananakot mga Kastila, nagpatuloy ang pagkakaroon ng takot sa puso ng mga Pilipino. Hindi makamtan ang kalayaang inaasam dahil sa patuloy na pananakot ng mga Espanyol at mga Amerikano. Hindi natin magawang lumaban dahil sa takot na nakatanim sa ating puso't isipan. Sa ika-30 ng Nobyembre, taong 1863, isisilang isang sanggol na lalaki na siyang mangunguna upang lumaban sa mga Kastila at pukasan ang pananakot nito, at kalaunan ay kilalanin bilang ama ng hamagsikang Pilipino. Kilalanin natin si Andres Bonifacio. Pinatapon daw sa dapit sa Zamboanga si Rizal dahil pinag-initan siya ng mga praile dahil sa mga kanyang sinulat. Sa araw na iyon, itinatag ni Andres ang KKK o ang kataas-taasan kagalang-galangan ng katipunan ng anak ng bayan, na ang nais ay kalayaan o kasarinlan ng bansa. Ipinatawag ko yung lahat dahil magtatagal tayo ng isang samahan para sugpuin ng mga Espanyol upang magamit natin ang kalayaan. Din ako pinuno, tayong parang lamang para matupad ang ating mga layunin, mamamagitan ng pagkahanda at pagtutupad sa nalalapit sa ibagsikan. Tama. Sangkalan din ako, Supremo. Papayag ba kayo kunin tayo mga Espanyol habang buhay? Hindi! At ang mga karat ng mga kasapi. Pumamagitan ng parang tatsulong. Sa parang ito, bawat kasapi ay maghahanap ng dalawang nais sumapi at magkakilala lamang. Nakahanap sila ng mga miyembro, ngunit ang parang tatsulok ay mabagal, kaya pinayagan ng mga katipunero na mangalap kahit ilang kasapi. Bawat kasapi ng pangkat na ito ay atin sa dalawang pangkat, at ito ang kasapi, kawal at bayani, kung saan bawat sa mga ito ay dapat dadaan sa ritual na sandugan, kung saan isusulat nila ang kanilang bagong pangalan gamit ang sarili nilang dugo. Bilang simbolo at di pagkakakilala sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Punitin ang sedula! Naghahanda sila Andres upang sumabak sa labanan. Abotya! Ako naman kayo tulong! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po kami! Ang aking sagot. Palakas kayo, kailangan niyong kayanin alam kung kaya niyo yan. Kailangan natin magpagaling at lumaban muli. Sa oras na iyon, naghahanda si Andres upang lumaban muli. Listo! Hindi nagtagumpay ang partido ni Bonifacio. Si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kay Bonifacio dahil sa tunay na layunin ng katipunan.